It's a bird. It's a plane. It's Philippines! Pasabog talaga itong national costume ni Michelle D. Grabe, ito pala yung pinaka tinatago-tagong sikreto ng Pilipinas. Kaya proud ka ba sa national costume ng Pilipinas? Upon observing tsaka analyzing itong national costume ni Michelle D, napaka-creative. Alam mo yon, yung napakalinis yung pagkakagawa. Wala kang makikita na yung every parts na distraction, yung mga ganon. So, in my own interpretation, I think she is embodying herself as an Air Force reservist, kung hindi ako nagkakamali. Kaya, na-inspire siya na gumawa ng national costume representing herself. Tapos, yung aviation ng Pilipinas. And kapag makikita mo, pag talikod niya, papapansin mo yung image ng jeep. So, it represents yung traditional na public transportation system ng Pilipinas. Pati na rin yung mga tanawin ng Pilipinas sa likod. And then, meron yung word na Love Philippines. So, she is also promoting the tourism ng Pilipinas through that national costume para maitry din ng mga international visitors kung how or anong klase meron ang Pilipinas. That's why please lessen your expectation. Hindi porke na hindi yun yung resulta ng ina-expect mo ay magiging kanal ka na at magkakalat ka na sa social media, no? And magrarant ka. For me, I am contented. I am happy kung ano man yung pinakita ni Michelle D. And as in, napawaw ako sa design kasi napakalinis. Kontento na ako, and for me, I would say yes sa national costume ni Michelle D kasi ang daming purpose. Pinoportray niya yung sarili niya and of course, promoting the tourism ng Pilipinas. Kaya if you are a foreign vlogger watching this video, I would like to invite you to visit the Philippines. Ito naman, yung video presentation sa national costume ni Michelle D. Kaya panoorin natin. Pero syempre, i-mute ko para hindi ma-copyright. Nakikita mo na malinis yung pagkakagawa. Very airplane talaga. Akala ko nakapatong yung airplane sa ulo niya. But, yung wings pala nun, yung airplane. Kaya, napaka-creative na parang siya si alagad ng Voltis 5. Parang ganun yung pumapasok sa isip ko. And kung sino man yung gumawa ng concept na ito, napakagaling. Kasi na-integrate yung modern technology, futuristic technology sa kultura ng Pinoy. Kaya, para sa akin, it's a yes. You can also follow my Instagram kasi naka 1,000 followers na tayo. Woohoo! Kaya, thank you so much. What is the story behind that national costume? So, eto. Sabi dito, Michelle D's national costume by Michael Barassi na designer. So, a concept born to fly. So, Barassi reveals the essence of a creation that elevates the concept of airplane beyond its mechanical roots. Inspired by Michelle's role as a military reservist in the Philippine Air Force, the costume symbolizes more than just a mode of transportation. It becomes a poignant metaphor for the Filipinos' diaspora, bridging dreams and home, embodying the resilience that defines the nation. Diba? Napakalalim ng meaning ng kanyang national costume. Kaya naman, for me, wala na akong angal dyan. Kaya, accept it or not, ito yung national costume ni Michelle D. And congratulations for representing it very well. Ito naman yung description. So, basahin natin. Rising from her back, wings bear the colors of the Philippine flag and a mural of its most breathtaking sights while parading the country's official tourism slogan. Bagong tourism campaign ito, yung hashtag Love the Philippines. Crowned with a captain's hat, this is a salute to her role as an Air Force reservist and to our boundless adventures awaiting in the skies. So, yan yung nakapost din sa Instagram page ni Michelle D. So, ang daming details na pwede mo makita dito sa kanyang national costume. Mukhang simple, but if you're going to ititigan mo mabuti, ang daming details. At hindi basta-bastang details ito because napakalalim na mga message, yung mga drawings, yung mga hashtag, tsaka overall na concept ng national costume na ito. Ito naman yung another video ni Michelle D sa kanyang national costume. Hindi ko napansin na umiilaw pala yung Love Philippines. Kasi parang iba kasi sa stage and iba talaga kapag close up talaga. And maa-appreciate mo talaga yung sa likod
kung ano yung mga details na nakalagay sa wings ni Michelle D. Ayan. Kaya, ma-appreciate mo talaga yung effort. Tsaka, malinis, no? Siguro kaya malaki yung bag, yung box na yon kasi hindi pwedeng i-fold yung mga wings na yan na kasi masisira kapag i-fold, kaya sobrang laki talaga ng box na yon. I'm not sure kung isa or dalawang box yun, pero malaki yung box. Ito yung mga ilan sa mga national costume na medyo eye-catching talaga. May comment on El Salvador, syempre home court advantage, talagang nakatutok sa kanya yung camera, and I think with the longest camera exposure. Ayan. Tapos, meron siyang pailaw effect, volcano-inspired national costume. Ang daming pailaw, no? So, yan yung pasabog talaga. And, syempre, yung mga ibang Latin countries na ang gaganda ng concept, parang rainforest, yung mga floral, yung mga ganyan. But, ang pinaka na eye-catching ako, yung costume na that caught my eye is yung kay Trinidad and Tobago. Kasi, siya yung kakaiba. Yung parang platform na hills, yung dito sa amin, ang tawag namin doon is kadang-kadang, mga ganun. Parang nakakadang-kadang siya na never siyang natapilok, no? And nakaano pa siya, naka-flap yung wings niya. Ang galing. Ang galing yung national costume na yun. Kaya, in my own opinion, baka yon ang magpapataob sa national costume ng El Salvador. Sa akin lang naman yon, yung feeling ko na may high chance na manalo ng national costume. And merong isa pang pasabog na chismis na nagkatotoo. Ayan. So, nag-announce si Paula Shugart na aalis na siya bilang president ng Miss Universe organization. I'm not sure the reason why. So, hindi ko rin sure kung sino yung papalit sa kanya. And alam naman natin kung ano pa yung mga iba pang issue about sa Miss Universe organization na mukha talagang parang may hahawak pang iba na company or CEO na boss, yung mga ganon. So, tignan na lang natin yung mga susunod pang mangyayari sa Miss Universe organization. But for sure, hindi sila mabubuwag. Mapapalitan siguro ng leadership. And baka i-announce either before or after finals, yung mga ganon. Kaya, ang masasabi ko lang kay Paula Shugart is thank you for showing the universe na kung gaano kaganda ang Miss Universe na pageant bilang isa sa mga pinaka most coveted na pageant in the world. At officially, nag-post ang Miss Universe organization. Sabi nila dito, "It is with heavy hearts and crowns that we announce our president, Paula Shugart, is stepping down after Saturday's show for 23 years, no? On stages from Manila to El Salvador, not to mention conference rooms in every city imaginable. Paula has been our rock, guiding light, and #1 fan. Paula, we're going to miss you so much, but we can't wait to see what's next on our incredible journey." Natutuwa lang talaga ako kasi ganito bumuhos ng suporta ang mga Pinoy na tipong marami kang makikita na super chat. Ang bubuti ng loob nyo, sana all ganito. Yung all out talaga yung suporta. Kaya tignan natin. Ito yung isa, ang daming mga nagsusuper chat na mga Pinoy. Makikita mo na, wow, ang yayaman. Ayan, no, meron pang isa. See, nakakatuwa kasi yung suporta is pati dito, no, bumubuhos para sa Pilipinas. Kung makikita mo, oh. Hindi ko papakita yung pangalan nila for privacy, pero ayan, no. Ang dami nagdo-donate, yung mga ganyan, nakakaloka. O, diba? Sana all. Pero, syempre, it's your freedom naman kung ano yung suporta na pwede mong ibigay sa mga gusto mong suportahan, especially dito sa Miss Universe. Kaya, congratulations ang bubuti ng mga puso nyo. And merong bagong update regarding sa number of selection committee. May bagong judge tayo, si Nadia. Kung naalala nyo, siya yung first runner-up ni Harna Sandu nung ginanap ang Miss Universe sa Israel. So, siya ay isang supermodel, o diba, supermodel, and then siya ang currently na asawa ni Mark Anthony na Puerto Rican singer. So, makikita natin siya sa finals night ng Miss Universe. I'm not sure kung may madadagdagan pa na bagong judge
or baka mababawasan pa yung currently na miyembro ng selection committee. Tignan na lang natin yung mga bagong updates ng Miss Universe. Alam nyo, medyo sad ako kasi malapit na matapos ang Miss Universe. Sana panoorin nyo pa rin ako even after Miss Universe. Alam niyo yun, tapos na ulit ang isang edition but I'm still positive na makakapag-place tayo. So, the last na parang last chance na natin na makapag-vote, yun na yung pinakatulong natin para kay Michelle D habang hindi pa nag-e-end. So, mag-download lang kayo ng Miss Universe app sa Play Store and then hanapin nyo lang si Michelle D and then mag-vote na. So, ito yung pinaka best way para sa atin na makapasok ulit ang Pilipinas sa semifinals ng Miss Universe. Grabe, no? Medyo sad talaga ako kasi mag-end na yung Miss Universe. Ayun. Pero anyway, marami pa naman akong stories na i-share. If ever man na mag-subscribe kayo o kaya mag-follow kayo sa akin para naman happy. So, iwasan nyo din yung mga nakikiride on na scammers kasi ang dami dyan. Kasi ako, muntik na nila akong biniktima. Kaya kapag may nagsasabi sa inyo na bibigyan daw nila kayo ng pera, tapos kapag before mo i-claim yung pera, magbabayad ka daw ng processing fee, nagkamali daw sila, tapos kailangan ka daw magbayad. Yung mga ganun, kaya mag-ingat kayo sa mga scammers, okay? Kaya, eto na naman, mag-update ulit ako mamaya about Miss Universe or even sa Miss Globe or sa Miss Earth. O, diba? Kaya, thank you guys so much and see you again soon.